Narito na ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Ilang bahagi ng Luzon Grid makakaranas pa rin ng brownout ngayong Biyernes dahil sa patuloy na yellow at red alert. Pag-inom ng kape at pagkain ng processed food, nakakapagpalala ng sakit na dulot ng mainit na panahon ayon sa isang eksperto. Senador Francis Kiko Pangilinan hinikayat ng pagbisita sa Kalayaan Group of Islands. Ako si Froilan Hernandez Jr. para sa PNA Headlines. Magpapatuloy ang mga brownout sa ilang bahagi ng Luzon Grid dahil sa nakataas pa ring yellow at red alert ngayong Biyernes. Sa ilalim ang Luzon Grid sa red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi at ilalagay sa yellow alert mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Naunang ipinatupad ang yellow alert kaninang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naputol ang kuryente sa GN Power Dingilin Unit 1 plant kaya lalo lumaki ang kakulangan sa supply ng kuryente para sa Luzon Grid. Sa hiwalay na abiso, sinabi ng Meralco na magsasagawa ito ng manual load dropping hanggang mamayang hating gabi dahil sa yellow at red alert na idineklara ng NGCP. Makikita sa inyong screen ang listahan ng mga lugar na mawawalan ng kuryente. Nagbabala ang isang eksperto laban sa pag-inom ng kape at pagkain ng processed food, lalo tuwing mataas ang heat index. Ito ay dahil mapapalala nito ang sakit na dulot ng mainit na panahon. Ayon kay Dr. Abdul Jabbar Esturco, residente ng Philippine College of Occupational Medicine, Zamboanga Peninsula Chapter, may mga pagkain at inuming nakakadulot ng dehydration o pagkatuyo ng pakiramdam na lumulubha tuwing tag-init. Sa kaso ng kape, napapadalas ang pag-ihi ng isang tao at nababawasan ng supply ng tubig sa kanyang katawan. Ang sodium o asin naman na sangkap ng processed food ang nagpapalaki ng tsansa na makaranas ng sakit sa puso at alta presyon, lalo kapag mainit ang panahon. Payo ni Esturco, sundin ang payo ng Department of Health na uminom ng buko juice para magpapresko at magkaroon ng enerhiya tuwing naiinitan. Mahalaga pa rin ang pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa direktang sikat ng araw. Ngayong araw, iniulat ng Pag-asa na 46 na lugar sa bansa ang makakaranas ng Danger Level Heat Index o alinsangang nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ang init. Hinikayat ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang mga tao na bumisita sa Kalayaan Group of Islands upang mapalakas ang kamalayan ng mga Pilipino hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pagpunta ng Senador sa Pag-asa Island kung saan nakausap niya ang mga residente doon. Sa kanyang pagbisita, inalam ni Pangilinan ang mga pangangailangan ng mga tao maging ng kasundaluhan kung saan kabilang dito ang dagdag na mga barko at kagamitan. Ayon sa Senador, ang pagpunta sa mga isla ay pagbibigay diin sa pangangailangan suportahan at gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagprotekta sa maritime zones ng bansa. Dagdag pa niya, ang mas malawak na presensya ng mga Pilipino at institusyon sa lugar ay magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta ng karapatan nito sa ilalim ng 2016 arbitral ruling. Sa balitang pangkalakalan, inanunsyo ng Department of Budget and Management na magsisimula na ngayong araw ang pagbibigay ng mid-year bonus para sa mga empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ayon sa DBM, nasa mahigit 73 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa mid-year bonus ngayong taon.
Sinabi naman ni Budget Secretary Rolando Toledo na nailabas na ang pondo noong simula pa lang ng fiscal year upang masiguro ang maagang pamamahagi ng benepisyo. Sa ilalim ng DBM Budget Circular No. 2017-2, ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod ng isang empleyado. Upang maging kwalipikado, kailangan nasa serbisyo pa rin ng gobyerno hanggang May 15 at nakakuha ng hindi bababa sa satisfactory performance rating sa evaluation period. Nagkaisa ang Department of Agriculture at ang Mindanao Development Authority o MINDA upang muling pasiglahin ang industriya ng baboy sa bansa, kasabay ng muling pagtitiyak ng kanilang suporta sa ginanap na ika-32 National Hog Convention and Trade Exhibit dito. Sa isang pahayag nitong Huwebes, binigyan diin ni MINDA Secretary Leo Tereso Magno ang pangako ng pamahalaan sa sektor. Kabilang dito ang mas matibay na pakikipagtulungan sa mga hog producer upang matugunan ang mga hamon at mapanatili ang pangmatagalang pagbangon mula sa krisis dulot ng African Swine Fever. Kinilala rin ni Magno ang mga panganib ng sakit, pressure sa produksyon at kawalang katiyakan sa merkado, kaya't binigyang diin niya ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at mga stakeholder ng industriya. Idinagdag niya na dapat magpatuloy ang pakikipag-ugnayan kahit matapos ang konvensyon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Froilan Hernandez Jr. at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.